Ayun po mga bida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga bida. Dito ho sa mali-mali hong interpretasyon po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro po, mga bida, patungkol ho sa terminong neutralization at saka ito hong tukhang, na siya pong dahilan, kung bakit kinuyog po siya ng mga netizens sa social media, mga bida. Okay, nagugat kasi ito doon ho sa pahayag po ni Attorney Nicholas Guzman po, ang lead defense counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol ho sa kanya hong interpretasyon ho sa neutralization po mga kabida in the context of police and military operation po. In relation po ito sa naging war on drugs po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Eto, babasahin ko lang muna po ito hong interpretasyon po ni Attorney Nicholas Guzman mga kabida, na siyang pinalagan po ni Undersecretary Claire Castro mga kabida. The term neutralization can only mean the use of self-defense when officers' lives are endangered. Across political, legislative, judicial, and law enforcement contexts, the consistent articulation has always been that neutralize denotes lawful restraint. Ang ibig sabihin po mga kabida, in-neutralize ang suspect, hindi ibig sabihin na patayin, kundi to stop him from further harm or harming other people, mga kabida. Okay? Either arrested o di kaya barilin po ang paa para hindi ho makakilos. Okay, 'yun ang ibig pong sabihin po niya dito ho sa neutralization po mga kabida. Okay? Dito naman po sa context ni Attorney Claire, kung saan po ay nag-react po siya dito sa sinabi po ni Attorney Nicholas Guzman mga kabida. Dahil sa Pilipinas daw ang neutralization po in police and military context mga kabida, patayin, meaning kill. Alright? Sa Pilipinas, kapag sinabi pong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military, it's a euphemism for killing. Ibig sabihin po, patayin, mga kabida. Ginamit pa po niya yung tukhang bilang halimbawa po, mga kabida. Pati yung word na tukhang sa Filipino term, kapag sinabi mong natukhang ka or itutukhang ka, it means kill. So yun yung ibig sabihin po niya, pagkakaintindi po niya mga kabida sa neutralization at ito hong tukhang, kung saan po ay pumalag po ang mga netizens dito, mga kabida, lalong-lalo na po yung mga Bisaya po, yung mga taga Davao, kung saan po nag-umpisa ito hong tukhang, mga kabida. Mali-mali daw yung kanyang definition, mga kabida, po. Okay? Now, ni-research ko po ang ibig sabihin po ng neutralization. Alright? Anong ibig sabihin po ng neutralization? Kung saan po ay taliwas doon ho sa sinabi po ni Jose Claire Castro, mga kabida. Ginamit ko po ang ChatGPT ho dito, Ang sabi po dito, in a police operation, the term neutralization means to stop a suspect from posing a threat. It doesn't automatically mean killed. The meaning depends on the situation and report wording. Ayan. In operational context, neutralization can mean arrested. The suspect is captured and can no longer threaten anyone. Number 2, incapacitated. Mga kabida. Suspect is injured or physically unable to continue the attack. Alright? And number 3, ito yung pinaka-worst na po. Kumbaga, in extreme cases po, mga kabida, killed. Ito yung sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, In some reports, especially during armed encounters, meaning encuentro po, sa pagitan po ng mga police at ng mga drug dealers or drug pushers, mga kabida. Neutralize may mean the suspect was shot and died. Why police use the term neutralize? Okay? It is neutral, tactical word used in official reports to indicate that the threat has been eliminated,
the situation is under control. The suspect can no longer harm officers or civilians. It focuses on the threat being stopped, not necessarily the method. So, ibig sabihin po mga kabida, pag sinabi pong in-neutralize mo, hindi po ibig sabihin po ang method na ginagamit, kundi yung threat mismo. To stop the threat so that the suspect can no longer harm anyone. Hindi po ang method. Okay? Now, kung susumahin po natin, ikukumpara po natin yung definition po ni Attorney Kaufman at ito hong si Attorney Claire Castro, mas akma po ito hong kay Attorney Kaufman, kaysa dito ho kay Attorney Claire Castro, mga kabida. Okay? Mali po ang kahulugan po ni Attorney Claire Castro sa neutralize o neutralization po, mga kabida, in military and police context. Okay? At pati itong tukhang, mga kabida. Kaya nagalit po itong mga Bisaya Dahil mali po ang kahulugan po ni Attorney Claire Castro dito ho sa tukhang, mga kabida. Ang term na tukhang po ay isang Bisayan term yan. Ibig sabihin po, tok-tok hangyo, mga kabida. Okay? In Tagalog, ang ibig sabihin po ng tok-tok hangyo, okay? Katok at saka pakiusap. Alright? In military operation, in police operation po, okay, pupunta ang mga pulis sa bahay po ng isang drug suspect, okay, kakatok ito at pagsabihan po, pakiusapan po ang suspect na tumigil ka na, okay, o di kaya sumuko ka na. Yun po ang ibig sabihin po ng tukhang, hindi po patayin agad, mga kabida. Kaya nga, yun yung misnomer po, yun kasi yung narrative po, na ginamit po ng mga anti-Duterte forces po, mga kabida, lalong-lalo na po sa kaso po ni Digong, diyan po sa International Criminal Court. Ito po yung narrative po ng prosecution. Okay, dahil sa Davao City nag-umpisa po itong tukhang, mga kabida, marami hong namatay daw, dahil ho sa tukhang. Kasi ang ibig sabihin po ng tukhang is patay o patayin po, which is not the real meaning, mga kabida. Okay? So, dito ho kay Attorney Claire po, mga kabida, bago siya magsalita in public, sana mag-research naman. Okay? Hindi ho basta-basta na lang po magbigay po ng definition po na hindi po akma, mga kabida, at hindi po totoo. Diba? Alalahanin po ni Attorney Claire Castro, siya po ay tagapagsalita po ng Malacanang, tagapagsalita po ng Pangulo, mga kabida. So, dapat accurate lahat ng mga sasabihin po niya, Eh, problema, nag-overstatement po ito hong si UC Claire, mga kabida, po. Kaya minsan po, ang impression po sa kanya, puro lang po fake news, Purveyor po ng fake news, ito hong si UC Claire, mga kabida, po. Diba? Tagapagsalita ka ng Malacanang, tagapagsalita ka ng Pangulo, tapos iba-iba yung ibibigay mo na impormasyon, Mali ang impormasyon na ibibigay mo sa publiko, po. Di ba? Sana bago po siya humarap po, sa Malacanang Press Corps, and since nag-react po siya dito ho sa naging pahayag po ni Attorney Nicholas Kaufman patungkol ho sa neutralization, tinanong muna niya yung mga pulis. Ano bang ibig sabihin po ng neutralization or to neutralize in police operation or in military and police context? Dapat ganun, di ba? Ang nangyari, napahiya tuloy, Alright? Kinuyog po ng mga netizens sa post po ng ABS-CBN po, mga kabida. Tingnan niyo yung mga reactions doon, Halos lahat po, pumalag po dito ho sa sinabi po ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida. Okay, pinuna po nila, sinupalpal po nila, ito hong si Attorney Claire dahil ho sa mali-mali pong interpretasyon dito ho sa neutralization at ito hong tukhang, mga kabida, po. Sana magsilbing aral po ito, mga kabida, kay UC Claire, na sana sa susunod na pagkakataon po, lahat pong mga bibitawang salita po niya, especially kung ito po ay patungkol ho sa Pangulo, well-researched and accurate po, mga kabida, po. Para at least,
magkaroon po siya ng credibility eh. Kasi pag ganyan po yung kanya hong style po mga kabida, no? Paano ho maniniwala po ang tao sa kanya, no? Lalong-lalo na po, ano, mga kabida, doon ho sa mas may alam pa po kaysa sa kanya, no? Mga kabida. Di ba? So, yun. Napahiya tuloy. Ito hong si Jose Claire dito ho sa kanya hong kahulugan po ng neutralization po mga kabida at saka ito hong tukhang. Okay? Hindi po kill, hindi po patayin. Okay? Ang ibig sabihin niyan, sana po mag-research naman paminsan-minsan o di kaya i-chat GPT mo, ano? Para alam mo kung anong ibig sabihin po ng neutralize o di kaya ito hong tukhang nyo o tukhang. Attorney Claire Castro. Para ho sa inyo opinion at pananaw po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.